Magandang araw po, minamahal na magulang at kapatid. Sa channel na to kung saan po sinasagutan nyo sa mga katanungan po natin sa puso't isip natin sa magitan salita niya, ang Biblia. So ngayon po, ang ating pong pag-usapan ito ko sa panahon natin ngayon na sineselebrate ng iba na Halloween. So meron na po akong ginawa dito ng video. Ang title kung dapat pong makisama mga Kristiyano sa selebrasyon ng Halloween. Pero ngayon po pag-usapan po natin ay tungkol po sa mga karanasan ng mga tao. Ano po? So may mga programa sa TV kung saan tinatalakay o nagkikwentuhan sila kung ano yung mga nakakatakot nila na karanasan. No, yung mga naka-encounter sila ng mga multo, kaya mga narinig nilang umiiyak, mga namatay na tao, mga ganun. So, bakit po nangyayari itong mga to, no? Bakit may mga multo, may mga aswang, impacto, engkanto, ganyan. So, tandaan po natin na ang mundong spiritual, ang spiritual na daigdig po, ay may dalawang grupo, may dalawang kaharian, ang kaharian ng kadiliman, kaharian ng kaliwanagan. So, kung may Holy Spirit, meron din evil spirit, ano po? So, ngayon yung mga masamang spirito na yan yung mga nagmamanifest na mga multo, engkanto, impacto. Yan po yung mga sila. No? Kaya tayo po mag-ingat po tayo magtalo, may pagsalamuha o ma-involve sa mga gawain na kung saan kumikilos po yung mga masamang espiritu na to. Yung mga ghost na yan po yung mga tinatawag sa Bible na familiar spirit. Na po, delikado po yan. Buksan po natin ang nakalagay po sa Levitico 19. Levitico po pangatang libro sa Old Testament na sinulat ni Moises. Buksan po natin dito. Excuse me po. Leviticus 19:31. Tandaan po natin doon. Ito pong sabi, ito pong sinasabi na po. Huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang pag-usap sa kaluwan ng mga patay dahil kapag ginawa niyo ito, tuturing kayo na marumi. Ako ang Panginoon ay inyong Diyos. Yun. So, bakit? At magiging marumi tayo pag nakipag-usap tayo o nakipagsalamuha tayo sa mga espiritista o mga nakipag-usap sa espiritu na patay o sa mga multo mismo. Dahil mga kampo ng kadiliman itong mga to kaya tayo magiging marumi tayo sa espiritual, ano po, sa paningin ng Diyos. Tayo po ay marumi kasi kalaban po ng ating Panginoon yung mga nandun, ano po. Sa chapter 20 po, verse 6, puntahan po natin doon, kung sinasabi, kasusuklaman ko ang mga sumasangguni at sumusunod sa mga espiritista na ipag-usap sa mga kaluluwa ng patay. Hindi ko sila tuturing na kababayan ninyo yun. Kasusuklaman ng Panginoon, ano? Yung mga nakipag-usap sa mga espiritu ng patay. So, delikado po, ano? Na ma-involve tayo sa mga itong gawain. Sa Deuteronomio 18:11. Puntan po natin. Deuteronomio pang 5 libro ni Moises. Sabi po dito, simula na sa 10, wala ni isa man sa inyo ang magsusunog ng kanyang anak bilang handog, at huwag din kayong mangkukulam, manggagaway, agawa ng mga ginagawa ng mga espiritista, at magipag-usap sa espiritu ng patay. Kasusuklaman ng Panginoon ang sinamang gagawa nito. Itong dahilan kung bakit pinalayas ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa sa inyong harapan. Wala dapat kayong maging kapintasan sa harap ng Panginoon na inyong Diyos. Ayun, ano po?
So, ayaw na ayaw ng Panginoon itong mga gawain na ito ng mga mangkukula, manghula, manggagaway, swertista. Kasi ito po ay mundo ni Satanas, mga gawain na ito. Kaya tayo po, huwag po tayo mag-entertain na makikipagkwentuhan tayo, makipag-usap tayo sa mga nilalang na hindi natin alam kung saan ang galing. Pero ang pinanggalingan po nila ay kaharian ng kadiliman. Ano po? So, kaya mag-ingat po tayo na po tayong magkaroon ng involvement po sa itong gawain na mga alam natin na ayaw ng Panginoon. Kasi delikado po, alam niyo po kung anong gusto ng diablo na mangyari. Kaya tayo pilit na kinausap nila o kunyari na pagkaibigan sila sa atin para tayo dalhin po sa impyerno. Yun lang po ang gusto nilang gawin. Ano po? Siyempre, pag nakipagkwentuhan ka sa kanila, nililangin ka nila para maniwala ka sa sinasabi nila. Yung sinasabi naman nila, taliwas sa salita ng Diyos. Kaya pag sinunod natin, at ginawa natin ang pinapagawa nila, tayo po ay manganganib. Ano po ang kaluluwa po natin, pwede po tayong mahulog po sa impyerno. Kaya delikado po, no? Itong mga gawain na to ng kadiliman, yung mga pakipag-usap o pagkakaroon ng pakikipisan sa mga masamang espiritu, ito po delikado. Kasi ang gusto po nilang gawin, dalhin tayo sa lugar ng kaparusahan na kung saan sila po ang nakatalaga. Yun ang kanilang destinasyon yung mga kampo ng kadiliman. Yun po sila pupunta lahat. Ngayon, para sila hindi masyadong malungkot, gusto lang idamay tayo. Ano po ang mga tao dun sa lugar ng kaparusahan na yun, impyerno. Pero ang kalooban ng Diyos sa atin, ayaw niya po tayo mapunta roon. Hindi po tayong lahat maligtas. Kaya nga po marami nangangaral sa salita ng Diyos na kagaya ko para maabot ang mga tao ng salita ng Panginoon, katotohanan ng Diyos para po maligtas po ang kaluluwa po natin. So, ako po dati mahilig din ako sa mga katatakutan, mga pelikulang nakakatakot. At nung bata pa ako, tinatakot ko yung mga lilit na bata, no? Tungkol sa mga multo, ganyan, kung ano po nila lang, no? Kasi hindi ko alam na mali pala yun So, huwag po tayong mag-involve sa mga ganong gawain po. Hindi po sa Diyos yung mga ganon, ano po? Yun po ay sa diablo. Kaya tayo po, iwas na tayo sa mga ganong mga kasalanan na tayo po ay mahilig pang manood ng mga paranormal, yung mga ganyan, po yung mga Harry Potter. Akala natin nakaka-entertain, ano? So tayo po ay linilibang ng diablo para kung ganun, nang sa ganun, madala po niya tayo sa kaparusahan walang hanggan na kapatutunguhan po ng grupo po nila, ng kampo po nila. Doon sila pupunta no? Pero ating Panginoong Yesus dumating para bigyan tayo ng buhay, isang buhay na ganap pagkasesya, at isang buhay na banalan po, at matuwid sa harapan ng Diyos. So ayaw po nating magkaroon tayo ng kaugnayan sa mga gawa ng kadiliman o sa mga kampo ng kadiliman. Huwag po tayong magkaroon ng involvement sa kanila, ano po. Huwag natin bigyan ng puwang si Satanas at saka mga kakampi niya sa buhay natin. I-set apart po natin ating sarili para lamang sa Diyos, ano po. Tayo po ay magpakabanal. Tayo po ay maging masunurin sa Diyos. Lagi po tayong magsisi sa mga kasalanan po natin. Magpalinis po tayo ng banal na dugo ng Panginoong Yesus para tayo maging karapat-dapat sa Kanya. Malapit na po dumating ang Panginoong Yesus. So yun po ang asamin po natin. Wala na po ibang mas maligaya po, mas makapagbigay ng, makapagdulot sa atin ng ganap na kaligayahan kundi ang presensya nating Panginoon. So yung mga basura ng mundo na yan, yung mga horror, mga basura ng mundo yan So wala po tayong kinalaman dyan. Una po tayo magkaroon ng koneksyon sa mga basura ng mundo, ano po. Dahil nakatagpuan na natin ang diamante, yan po ating Panginoon. Ano po?
So, ang makinang na kayamanan po natin ay wala po sa mundo na to, kundi ang ating Panginoon na namatay po para sa atin at binigay ang buhay po niya para po tayong lahat ay maligtas at mawala po sa kasalanan. So, naiiyak po ako dahil ang ating Diyos ay napakabuti sa buhay po natin. Pinagpapasensyahan po tayo natin Panginoon sa mga hindi po natin agad makuha yung kanyang kalooban. Hindi natin agad magawa yung gusto niya. Tayo po ay magsisi sa ating ang mga katigasan ng ulo na po pinipilit natin yung akala natin tama. So, huwag na po tayong ma-involve sa mga maruruming gawain na ito. Na kapag parumi nating spirito at kaluluwa ang kasalanan, ang involvement po kay Satanas sa mga sasamang spirito na kapag parumi po nating katayuan sa harapan ng Diyos. Magpalinis po tayo ng banal na dugo natin, Panginoong Jesus. At ang gusto ng Panginoon, maging busilak ang ating puso, po. Maging pure tayo sa harapan po niya. Wala pong karumihan, wala pong kapintasan, para po tayo ay balang araw makasama natin ang Panginoon sa kanyang kaharian. At tayo po ay tatanggapin dahil tayo po ay sold out sa Panginoon. Wala pong ibang nagmamayari sa atin, walang ibang may hawak sa atin, walang may tawag doon, claim sa atin kundi ang Panginoon Jesucristo. So ngayon po inaanyayahan ko po kayo na sumubay sa akin sa panalangin ng pananampalataya kay Jesus Christ. Talikdan na po natin makasalanan po natin at talaga natin ang buhay natin sa Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin na to. Lord God, maraming salamat Panginoon sa salita niyo po narinig ko ngayong araw na to, na hindi niyo pala kinalulugod yung mga gawain ng kadiliman, yung mga horror na yan, katatakutan Panginoon. Yan po ay laban sa inyo Panginoon. Kaya na pinisisihan ko na po lahat ng kasalanan ko. At Lord, alam ko na ngayon kung sino dapat yung katakutin. Kung kayo lang po, Panginoon. Dahil kaya niyo pong patayin ang aking kalawat spirito sa impyerno, Panginoon. At kaya niyo rin po akong iligtas sa magitan po ng dugo ng inyong anak ko si Jesus. Panginoong Jesus, inisin niyo po ako mula ulong ganda lapakasal na makasalanan ko sa magitan ng inyong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Jesus, pumasok po kayo sa aking puso. Kayo na pong maghari, Panginoon. Maging sarili kong tagapagligtas at Panginoon na aking buhay. Simula po sa araw na ito at magliling ko sa inyo. Ako ay mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa huling niya. Lord God, paspasin niyo rin po ang Espiritu Santo. Pang maintindihan ko po ang inyong salita, ay sa pamuhay ko po ang kalooban po ninyo sa buhay ko, maging matagumpay ako sa lahat po ng mga tukso lang ng Diablo. Thank you Lord God, ninawakasi ko na po lahat ng kasamaan, lahat ng involvement ko po Panginoon sa occult. Panginoon, pinapalayas ko po ito sa pangalan ni Jesus. Huwag na kayong babalik sa pangalan ni Jesus. At Panginoong Jesucristo, maraming salamat sa kaligtasan, Panginoon, kapatar na aking makasalanan at sa buhay na walang hanggan na pinagkakaloob niyo po sa akin sa oras na to. Thank you Lord God sa napakagandang plano niyo sa buhay ko, Panginoon, na gusto niyo po akong makasama sa inyong kaharian. Panginoon, maluwalhati po kayo sa buhay ko na to. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung taos puso ang inyong pananalangin, magsaya kayo, magtatalo kayo sa tuwa dahil napatawad na ng Diyos sa lahat ng kasalanan niyo. So para kayo lumago sa pananampalataya, simulan niyo pong magbasa ng Bible sa Gospel of John. Kilalanin niyo Panginoon Jesucristo. At sumunod, maghanap kayo ng church kung saan ang salita ng Diyos ang pinapangaral. Mula Genesis hanggang Revelation, walang dagdag, walang bawas. At maghanap kayo ng church kung saan ang tinataas sa pangalan ay isa lang. Hindi pangalan ng kung sino-sino santo, hindi pangalan ng Mama Mary, hindi pangalan ng pastor at ministro, kundi pangalan ni Jesucristo lamang dahil siya lang po ang makakapagdala sa atin sa langit. So, maghanap tayo ng church kung saan po ang Espiritu Santo kumigil sa kalagitnaan
tumutulong sa pagsamba na nagbabago ng buhay ng mananampalataya. So, kung kayo po yung na-bless ng programa natin, pagsabihin niyo po sa mga kapitbahay niyo kakilala na may sagutan niyo sa mga tanong at problema natin sa buhay. Hindi niyo na po kailangang mga pasadilim o mapilit naman ng mga palabas sa video sa internet na kunyari sinasagot ang tanong natin, pero pinapasali lang pala tayo sa panibagong reliyon. Hindi po reliyon ang kailangan po natin, kundi tamang relasyon sa Diyos sa magitan ni Hesus Kristo. So, kung kayo may mga dagdag na tanong, feedback, suggestion, comment, mag-email po kayo sa akin, kaya mag-text, pwede rin kayo mag-tweet, at huwag po kayong tabiling mag-iwan ng mga comments sa baba. Meron po kayong gustong sabihin dyan, At kung kayo naman ay hinibo ng Panginoon na tumulong sa misyon na to, welcome yung tulong na panalangin at tulong na pinansyal. So, sa susunod po na pagkikita po natin, ito po sa YouTube, sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagpalain kayo nating mahal na Panginoon.